Isang karumal-dumal na insidente ng pamamaril ang gumulantang sa Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa, Nueva Ecija kaninang umaga. Matapos na barilin ng isang 18 anyos na binatilyo ang isang 15 anyos na grade 10 na dalagita bago nito pinaputukan ng sarili. Kapwa na sa kritikal na kalagayan ng dalawang kabataan at kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa isang ospital sa Cabanatuan City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, bandang alas 10:15 ng umaga nang marinig ang dalawang sunod na putok ng baril mula sa isa sa mga silid-aralan ng junior high school building. Batay sa mga salaysay ng ilang guro at mag-aaral, sinasabing nakapasok sa paaralan ang binatilyo sa pamagitan ng pagsabay sa mga estudyante na papasok sa silid-aralan ng biktima. Sa nasabing silid, hiningi umano ng binatilyo ang pagkakataong makausap ng pribado ang dalagita. Tumanggi raw ang biktima, dahilan upang agad siyang barilin sa loob mismo ng classroom sa harap ng kanyang mga kaklase. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nagbaril din sa sarili ang suspect. Lumabas sa paunang investigasyon na may dating relasyon ang dalawang kabataan. Ayon sa ilang kaklase ng dalagita, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa ilang linggo bago ang insidente. Bagamat magkaibang paaralan ang pinapasukan nila, patuloy pa rin daw na sinusubukang kontakin ng binatilyo ang biktima. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang dalawang basyo ng bala mula sa isang caliber 22 revolver na siyang ginamit ng binatilyo. Patuloy pa rin ang forensic examination ng scene of the crime operatives o SOCO upang matukoy ang eksaktong lapit ng pamamaril at iba pang detalye. Pinamumunuan ng hepe ng Santa Rosa Police na si Major William Dolnuan ang investigasyon. Tiniyak naman ng kapulisan na ginagawa nila ang lahat ng hakbang upang matukoy kung paanong nakapasok ang suspect sa loob ng paaralan na may dalang baril at kung may pananagutan ang sinuman sa seguridad ng eskwelahan. Dahil sa pangyayari, agad na isinailalim sa lockdown ang paaralan at agad ding kinansila ang mga klase sa lahat ng antas. Maraming estudyante ang nagmadaling lumikas na iwan ang kanilang mga gamit sa takot. Ang ilan ay umiiyak pa at hindi agad makausap dahil sa matinding pagkabigla. Wala sa paaralan ang punong guro sa oras ng insidente dahil dumadalo ito sa isang seminar. Ang mga guro naman ay tumangging magbigay ng pahayag, ngunit aminadong labis silang nabigla at nalungkot sa naganap. Tumangging magsalita ang pamilya ng biktima at humiling ng privacy habang pinagdadaanan nila ang masakit na pagsubok. Ganon din ang pamilya ng binatilyo na hindi rin nagbigay ng anumang pahayag sa media. Samantala, nananawagan ng ilang magulang ng estudyante sa pamunuan ng paaralan at sa Department of Education o DepEd na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ipinahayag naman ng isang guro na tumangging pangalanan na napakasakit makita ng isang paaralan na dapat ay lugar ng kaalaman at pag-asa ay naging saksi sa karahasan ngayong araw at sana'y hindi na ito maulit kailanman.